Hello. Last na po to. Sorry. Pasensya na po ha. Sa mga, ito naman, sa mga judges, sa mga mapanghusga. Ito. Kahit ka lang po talaga hindi kayo pwedeng mapasaya, laging meron kayong makikitang mali. Kahit isang bagay na maganda, hahanapan niyo po yun ng mali. So, wala na po tayong magagawa dun. Kagaya ng nung una, ang sabi niyo kay Jeffrey, hindi marunong gumalang dahil hindi marunong magpo at opo. Nung nagagawa na po na yun ng bata, to think na yung bata, kagagaling lang sa probinsya na hindi talaga gumagamit ng po at opo at na-establish na natin na hindi lang yon ang paraan ng pagpapakita ng paggalang dahil maraming mga ibang kultura ang walang po at opo. Katunayan, sa mga ibang bansa, ang tawag nila sa kanilang mga in-laws, kanilang mother-in-laws, father-in-laws, tinatawag nila ng pangalan, the first name. Ang mga boss natin dito, sa Western world, sa Europe, hindi mo siya tinatawag na sir. Unlike sa Pilipinas, actually, kagaya yung isang naging administrator ko, na kapag tinatawag ko siyang sir, is galit siya, ayaw niya. At ganon din nung ako'y nasa Israel, yung mga naging amo ko, ayaw na lang matawag ng sir, gusto na lang matawag ng kanilang first name. So, iba-ibang kultura, iba-ibang tradisyon. Pero kayo na mga mapanghusga at mahirap mapasaya, kayong mga perpekto na walang pagkakamali is inano nyo yung bata nang dahil sa hindi siya marunong magpo-opo. Ngayong nakakailang linggo na siya sa Laguna, marunong na siyang magpo at opo, no? Pero ang pinagtataka ko, ayaw na ayaw nyo sa kanya, yet pinapanood nyo. Kasi kung ako, it does stand to reason na kapag ayaw mo ang isang tao, then wag mong panoorin, no? Ngayon naman, ang sinasabi nyo, ay hindi na po ang kanyang pag-po at pag-opo, madam. Yung bang, yung dakdak siya ng dakdak. Nakakainis. Dakdak siya ng dakdak. First time niya lang makita yung mga tao. Mga ganyan naman ngayon sinasabi nyo. Okay, let's tackle that. Ang pagiging isang maboka ng tao, may mga reason yan. Unang-una, it could be na yon ang personalidad ng isang tao. Marami talaga ang madakdak. Isa ko doon. Walang filter. Isa ko doon. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag ganun ang personality ng isang tao, is that actually maganda kasi lahat ng nasa isip niya is nasasabi niya. So, wala siyang masama sa kalooban niya because sinasabi ng taong madakdak, sinasabi niyo, nadakdak ng dakdak. Yun ang unang reason. So, it could be the personality of ng isang tao. Pangalawa, it's also a way of a defense mechanism na kapag ang isang tao ay nanenervyos at hindi niya alam kung paano mag-act
sa harapan ng isang tao is nagiging out of his pagkakanerbiyos ng isang tao is nagsasalita siya that even sometimes it's nonsense just because nagdenervyos yung tao. So, isang coping mechanism, ang ibig sabihin nun, isang coping mechanism ng tao na may, baka nagdenervyos siya, na sa mga bagong nakilala niya, na gusto niyang maging maganda ang tingin sa kanya, at kaya nagiging masalita siya tuloy. Because we're asking too much of this boy, ang nangyayari, he's trying so hard to please people. And then, sa ginagawa niyang yon, again, may mga nababash siya, daldal siya, namadakdak siya, first time niya makita yung tao, feeling close na siya. Meron po talagang mga taong ganon. Meron po talagang mga taong ganon. Hindi lahat ng mga tao ay kagaya ng mga mapanghusga na kapag makita sila ng bagong tao, ang ginagawa ng mga taong mapanghusga na to, hindi sila magsasalita, mamanmanan nila yung tao, titignan nila kung anong maling gawa niya, titignan nila kung ano yung mga actions niyang pangit. Yun ang ginagawa ng mga taong ewan. Pero, yung mga taong like walang masamang isip, walang masama sa puso, ang ginagawa nila yung maging feel close agad sila sa mga taong pinapakilala sa kanya. At bakit feel close agad? Of course, because unang-una, again, some people have that kind of personality. Meron pong mga taong ganon. Isa na rin ako doon, na kapag may pinakilala sa akin ang mga kaibigan ko, hindi ako feel alof. Kung hindi ko like, hi, nagiging open na rin ako because you know why? They're the friends of my friend. So it means to say they're okay because they're the friends of my friend. Now, if they're not the friends of my friends and makilala lang siya, like, of course, magiging like, demure ka, you watch your words, pero po yun, napag-aaralan po yun. Hindi ako dating ganon. Like, you know, like, kung ano yung gusto kong sabihin, like, sinasabi ko. So, meron pong mga taong ganon. At hindi lahat ng tao ay kagaya po ninyo na mga mapanghusga na minimeasure ang mga nakakausap nyo. At tinitignan kung anong pagkakamali ang pwedeng gawin ng mga kausap nyo. Okay po, ano yung isa? Wala tayong problema dun sa hindi niya pag-opo at opo. Ngayon, madam, ang problema nasa hospital sila, muntik na niyang batukan, inano sa ulo si Tito Hearns. Guys, kinakailangan mapanood nyo rin yung context. Merong context ang mga pangyayari. Hindi mo lang tignan yung isang eksena without doing, or without watching, or without reading, kagaya ng isang pangyayari na yon, kung ano yung what happened before, what's really going on, like the whole picture. You cannot judge sa isang segundo ng isang video. Kung may ayaw na ginagawa si Jeffrey, I'm pretty sure, sinasabihan nila si Jeffrey. Kung ayaw nila yung ginawa niyang yon, they could have cut that part. So, kayo yung nasasaktan sa isang bagay na yung taong may kinalaman, hindi naman nasaktan. Again, like I said, like you just look for something na bagay, kahit maganda, oh my gosh, hahanapan nyo ng pangit. Bigyan nyo po ng pagkakataon yung bata. Kung ayaw nyo sa bata, nadadaldalan kayo sa kanya, nafe-feeling close kayo sa kanya, bastos siya kay Tito Hearns. Pero mo nagsabi, ayaw mo naman yata madisiplina yung bata, madam. Mali naman yung ginagawa, ba't ayaw mong madisiplina? Guys, that's not your job. It is not your job na idisiplina si Jeffrey kasi may mga taong nakapalibot sa kanya at
nakikita nila up close and personal ang mga pangyayari. Yung nakikita nyo is 12 minutes video to 15 minutes video out of 24 hours na nangyayari sa buhay ni Jeffrey at ng pamilya ni Sir Paul na magkakasama. Huwag niyong husgahan ang isang tao out of that 15 minutes video na nakikita nyo na bastos siya, madaldal siya. You don't know what's happening. Let's sabi niya, madaldal siya. That's just the 15 minutes video. What happened to the rest of the 24 hours? Do you know kung talagang madaldal nga siya or nagiging madaldal lang siya because of the video? Or it is being asked of him? Sa totoo lang sa totoo lang. And to think na siya lang ang nakita ko na PB scholar na marami sa mga PB team ang nag-feature sa kanya. You know, like si Sir Paul, si TB Hearns, Cuatros Marias, sino pa ba? Peter Paul, Vrad TV. Ang dami na nag-feature sa kanya. Kay Jeffrey, marami sila na nakapaligid sa bata na pwedeng, kung may makita silang mali, pwede nila itong turuan. Kung may makita silang mali sa video, pwede nila itong inedit. The reason na hindi na i-edit is because they don't see nothing wrong with it. Please, kung ayaw nyo pong panoorin ng bata, huwag na po kayong manood. Kasi, at this point, na very raw pa siya, nawalan ng nanay, biglang napalayo sa pamilya, biglang nabago ang tradisyon, ang kultura na kinalalagyan niya, malayo. Like, come on, guys! Come on. Wala tayong karapatang husgahan ng bata. Hintayin, like, wait. Hintayin nyo na magtagal-tagal siya naman ng konti. Meron pa nagsasabi, ikaw, madam, tumigil ka na sa kadataktak mo. Nagpaliwanag na si TV Hearns. Tito Hearns, nagpaliwanag na ng ano ka pa eh. It is that's how I do my videos. Most of the time, I do reaction videos. So, if I do reaction, ito ang reason kasi kung bakit, kung minsan nagre-reaction ako sa isang video. Unang-una, only the things that I like, ako nagre-reaction. Or the things na nakakapang ano ng pakiramdam. Yung bang nanonood ako dito, masaya akong nanonood sa TV, tapos bigla mag-a-appear sa notification ko kung ano yung mga pangyayari sa YouTube. At kung tingin lang ako na gano'n. But one thing na nakakapukaw pansin ko talaga is when people get too much at talagang kawawa yung mga hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili. Ako, I mean, I don't care. You can say whatever you want. Like, hey, I like the engagement. You know? You bash me all you want. I don't get offended. Like, honestly. You can say whatever you want, but I know na matapang lang kayo because you're hiding behind a name that that's not even your name. Ako, open book ang buhay ko. YouTube, Facebook, open book ko siya. Hindi ako nagtatago. My real name is written there. And it's there on my YouTube page. Ang aking Facebook account, that's my real name. At kung makita nyo aking Facebook is merong blue check, it means to say, that's me. At that's an original account. At walang tago yan sa pagkatao, nothing. I have nothing to hide. My life is open. You can bash me all you want. I'm sorry. At kung makita nyo na ako, kung ayaw nyo sa akin, scroll lang po. Scroll lang. Scroll down. You don't need to watch me. Hindi nyo kinakailangan panoorin ang mga taong ayaw nyo at naiinis kayo gaya ng comment ng isang dito sa
episode natin kahapon tungkol kay Jeffrey na sabi nakakainis siya, dakdak siya ng dakdak. Like, come on! Like, come on! It's really so petty. Grow up, people. Grow